Ayan o. Sobrang tibay. Tibay po ng mga blocks. Ano, sa porak yan o. Kahit nahihagis mo. Ayan o. Alam na alam ang matibay. Yung kulay pa lang niya. Ayan o. Yan, supplier po natin sa porak siya. Bali sa area na to, naglagay tayo ng ractile design na kulay dark gray, close to black na siya. Tapos sa area na yon, tiles naman na kulay white, or parang may shade siya ng cream yung nilagay natin sa gilid na yan. Napansin po natin, naka high ceiling po yung dito natin, nakataas po yung ceiling, pati yung roofing natin sa area na to, tapos naka-drop po sa may left side. Tapos yung mga unit po natin dito, since nasa farm lot po tayo, nasa farm area po tayo, naka-elevate po tayo. Pagpalang araw po sa bawat isa, welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, ngayong araw na ito, officially start ng construction proper po natin sa Enclave Subdivision dito po sa Angeles. Kung napanood nyo po yung previous vlog po natin, minute po natin yung kapatid ng client po natin, tapos naglagay po tayo ng blue sack, tapos yung week po na yun nagdaan po tayo ng mga materials, yung graba, yung buhangin, nandito po siya. Tapos yung mga blocks natin na-deliver na rin po. So dito po natin pinalagay yung mga blocks. Yan sa area na to. Yan sa yung mga blocks na gagamitin po natin for 2-story. Yung pong perimeter po natin 5 yung gamit po natin. Tapos yung mga partition wall po natin 4. Yan. Tapos yung mga blocks po natin galing na to, galing porak. Yan o. Sobrang tibay po ng mga blocks, ano, sa porak yan, kahit nahihagis mo. Ayan, alam na alam ang matibay, yung kulay pa lang niya. Yan, supplier po natin sa porak siya. Napakarami na supplier po sa porak. Since dyan po nagagaling yung buhangin, ayan, kayang-kaya po nilang tibayan yung yung mismong blocks. Yan, so 5 perimeter, tapos yung partition po natin 4. Yan, so ngayon po inayos lang po natin yung connection natin ng electric. Kung papansinin po natin, wala pong kable ng kuryente dito sa buong lane na to. Yan, yung po kasi mga kuryente po nila underground po siya. So dito po siya sa area na to, nakalagay yung mga kuryente nila sa ilalim. Wala tayong makikitang kable. So yung nangyari po niyan, since kakailanganin po natin ng connection, yung pong pinaka electric meter ng bahay, dito po siya nakalagay. Medyo malayo siya. So ito yung lot natin. Ito po yung lot. So dito pa po yung pinakamalapit na poste niyan. Ayan, dito po siya. Yan, nasa main road po yung mga poste. Yan, ito pa lang po siya. Provider po pala natin dito is Angeles Electric. Kagandahan po sa Angeles Electric, nag-offer sila ng 110 volts na mga saksakan, unlike po other electric provider. 220 lang po yung pinoprovide po nila. Pero sa Angeles Electric, meron po silang 110, meron 220. Yan, so yan po yung pinaka-metros ng bahay. So maglalagay lang po tayo ng poste yan dito para pong wire po natin. Yan, dadaan po siya dito, tapos magkakross po siya dito. So another poste yung lalagay po natin yan dito. Yan, hanggang dito po sa may mismong site po natin. So itong connection po na to, temporary connection lang. So once natapos na yung bahay, mag-process tayo ng occupancy permit, then i-apply po natin yung permanent connection ng electric. So mga ka-blessed, yun po muna yung update po natin. Short update lang po, para po makita nyo po yung progress ng project po natin dito. So magle-layout na po ngayong araw. Yung mga other materials po natin, ngayon rin po yung dating niya. So gawa ng barracks, tapos magle-layout na po tayo sa mismong lot.
Tapos tuloy-tuloy na po yung construction yan. And binabati po natin yung mga client po natin from US, si Ma'am Myra and Sir Albert. Yan, nasa US. After po ng project po natin na ito, uwi po sila para po sa house blessing po nila. So mga ka-blessed, proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito tayo sa site po natin sa may Baliti. Check po natin yung update dito kasi nasaan na po tayo, nasa finishing stage. Tapos tiles na rin po yung mga boys dito. Tapos ongoing na po yung pagpe-prepare po natin ng mga walls para po sa finishing ng ating pintura. Nandito tayo ngayon sa side ng bahay. Itong bakod na to, yan, neighbor po natin. Yan, nakabakod na pero wala pang bahay. Bale, ito yung ginagawa po natin yan. Kung papansinin natin yung sa may likuran, nalagay na po yung aluminum composite natin. Yan, yan, kulay puti. Yan po yung nasa design po natin. Tapos at the moment, yung bakod po natin, yan, ongoing na rin po yung paggawa ng bakod. Dito ako sa harapan ng bahay. Ngayon kitang-kita na po mga ka-blessed yung itsura ng bahay. Ito yung bakod, nandito na rin. Yan, pasok tayo para makita natin yung progress. Bale sa area na to, naglagay tayo ng rock tile design na kulay dark gray. Close to black na siya. Tapos sa area na yon, tiles naman na kulay white. Or parang may shade siya ng cream yung nilagay natin sa gilid na yun. Puntahan natin mamaya mga ka-blessed para makita natin yung itsura niya in details. Tapos sa bakod naman, ito yung pedestrian gate. Tapos yung main gate natin, nandito siya. Itong main gate na to, nag-slide po siya papunta dito. So automated yung gate natin dito, nag-slide siya papunta dito. Tapos ito yung pinaka main gate natin, diretso po siya papunta sa main door. Tapos sa bakod naman, rock tile din po yung ginamit natin dito. Same siya sa tile na nandito sa bahay. Punta muna ako sa may gilid para makita niyo siya. So ito po yun yung gilid ng bahay. Ayan, papansin po natin, meron tayong nilagay na aluminum composite din dito para makuha natin yung design ng bahay. Ayan, aluminum composite. Tapos meron tayong tiles dito sa harapan ng bahay. Pasok tayo mga ka-blessed para makita natin yung progress dito. Yan, sa pagpasok natin, makita natin ang pinaka main entrance. Bali na cover niya yun dito para hindi nababasa ito pag umuulan. Tapos ito naman yung magiging garden area. Maglalagay tayo ng plant box yan dito. Plant box, tapos itong area po na to, open area pa rin siya para sa garden. Tapos itong portion na to, naka-tiles po yan hanggang dito sa main gate. Sa garahe dito, 1-car parking. Tapos yung tiles natin, light gray. Ayan, tapos flat ceiling yun dito. Tapos meron tayong pabilog po na butas dito. Yan po yung design na nasa perspective natin. Tapos ito po yung main entrance natin. Main door. Sa pagpasok natin, makita natin yung sala, yung dining, tsaka yung kitchen. So open concept siya. Tapos meron tayong access dito. Another door. Kaya from garahe, meron po silang access dito. Pagpasok. And then yung TV wall natin, pina-request ng client po natin na lagyan natin ng rock tile. So pinalagyan natin yung buong TV wall. Tapos maglalagay tayo ng TV console dito
nakahang siya, tapos itataas niya rin yun dito sa may ibaba. So ganito yung itsura ng rack tile pag kin-close up mo siya. Ayan. Hindi lang siya basta flat, textured siya. Hindi ko lang kung nakita ninyo. Ayan, may mga design siya. Parang natural rock siya. Yan yung TV wall. Then meron tayong mga fixed glasses dito. Ayan, itong dalawang glass, fixed glass, tapos to pa letter L, pa letter S na baligtad. Yan, fixed glass din po yan. Tapos ng area na to, dining area, tapos yung kitchen. Nandito siya. Sa pa letter L yung kitchen natin dito, tapos may mga cabinets tayo. Yung mga cabinets, mga kablaset, pina-include na po ng mga client natin. Ito naman, master's bedroom. Yung ginamit natin tiles dito, wood tile. Tapos ito yung mga cabinets pa na mga kablaset. So magkamukha yung kulay. Yan. Magkalapit yung kulay ng mga cabinets natin. Saka yung flooring po natin dito. Request ng client. So nandito na yung mga cabinet natin yan. So install na lang natin yan. Ganda na kulay ng mga cabinet. Parang ano siya, natural wood. Yan. Same kulay po ng floor. So master's bedroom. Laki ng opening ng window dito. Kaya yung natural light niyan, sigurado maliwanag po niyan dito. Garahe, yan po yung garahe kanina. Yun yung pinaka main gate. And then meron tayong door dito. Yung door na to papunta sa wardrobe. Yung wardrobe dito. Tapos yung toilet. Tapos yung shower. Yan. Tapos yung tiles po natin dito sa shower, sa toilet, kulay puti po yung pinili ng client natin. Upgraded po ito porcelain tiles. Yung mga tiles po natin dito sa banyo, yan, sa flooring, pati sa labas, porcelain tiles din po yung request ng client. So yun, upgrade po natin. Yan yun dito. Yung kulay gray naman po yun dito. Medyo marumi pa, kaya hindi pa masyadong kita yung design niya, pero yan, kulay light gray po siya na porcelain tiles. Tapos kitchen, punta tayo dito. Merong extension yung kitchen natin. So ito yung magiging dirty kitchen yan, tsaka laundry. Tapos meron din tayong area dito for laundry at saka dryer sa area na to. Tapos may access tayo dito palabas. Then meron tayong hallway dito. Sa hallway natin, meron tayong kwarto. Sa room na to, same din yung tiles natin sa mga rooms. Wood tile yung mga ginagamit natin. Tapos light gray, pinch of gray yung kulay ng walls. Tapos meron tayong access dito palabas. Ito yung lanay area po natin na covered siya. So covered yung lanay. Tapos sliding niya yun dito. Sliding glass. Tapos yung common CR, dito siya. Common CR. Yan. And then meron tayong another access dito, papunta sa likuran. Sliding door niya yung dito natin. Sliding door. And then, itong area na to, ito po yung garden yan. Sa likuran ng bahay. Yan, napakaluwang pa. Pwede pang lagyan ng garden area ng mga client natin. And then, ito yung third bedroom. Same din po yung tile po natin, wood tile, yung ginamit natin dito. And then, ito yung space natin sa likuran. Yan, since wala pang connection ng water dito, meron pa tayong jetmatic saka poso. Tapos ito yung space natin sa gilid. Since nakapagbakod na po tayo. Ito yung view natin mga ka-blessed. Sa kabilang side, yan, bakante pa. Wala pa pong bahay. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update natin sa site po natin dito sa may Baliti. Proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, ngayon naman po, nandito tayo sa site natin sa Barangay Buena Vista, Mexico. Ito po yung project natin na 3 villa. Bali,
Papansinin po natin, nakatayo na po yung structure natin. Tapos ongoing po yung roofing natin, tsaka plastering. So ito po yung unang unit, pangalawang unit, may mga trusses na rin po. Tapos yung pangatlong unit, wala pa po siyang trusses, pero papunta na po tayo doon sa pagtatrusses ng unit. So pasok po tayo mga ka-blessed para makita po natin yung progress sa loob. Papansinin po natin, naka high ceiling po yung dito natin, nakataas po yung ceiling, pati yung roofing natin sa area na to, tapos naka-drop po sa may left side. Tapos yung mga unit po natin dito, since nasa farm lot po tayo, nasa farm area po tayo, naka-elevate po tayo na 120 centimeters from the natural ground. Natural ground po kasi mas mababa siya kasi dating taaniman po ito ng mais. So kinuha po natin yung elevation po ng road level, kaya pinantay po natin siya 120 centimeters. Itong portion na to, itong area na to, ito yung porch ng mga client natin. Request po nila mas malaking porch, so in-extend po natin siya, hinabaan po natin siya para magkaroon po sila ng extra space po dito. Tapos another modification na gagawin natin mga ka-blessed, itong area na to sa may master's bedroom, ito po niya yung master's bedroom, magkakaroon po tayo ng extension dito para meron po silang sariling terrace yung master's bedroom natin. Tapos ito sliding door lalagay po natin dito. So pagpasok mga ka-blessed sa ating main door, open concept po, yung open concept yung layout po natin dito. So sala, tapos yung dining area and kitchen area natin, itong portion na to. Tapos yung mga rooms natin, magkabila po siya. So 2 bedroom dito, 1 bedroom dito sa may left side, 1 bedroom dito sa may right side. So start na po natin tignan yung master's bedroom. Ito po yung master's bedroom natin. Ayan, ample space. Pwede tayong maglagay ng king size bed dito. Tapos yung TV wall natin is dito siya, TV wall. Tapos yung bed natin dito sa area na to. So ito po niyan, magiging access po yan palabas sa terrace. Yan, may sariling terrace yung master's bedroom natin. And then paglabas dito, yung makita natin is yung pool area po niya nandito sa may gitna. Tapos yung pong master's bedroom natin, may sarili rin siyang banyo, itong pintuan na to. Tapos itong area na to, itong na opening po na to, sliding door niyan ito, para 2-in-1 siya. Pwede siyang gawing mirror, tapos pwede access din po siya papunta sa banyo. And then meron po tayong area dito para sa cabinet, magpapa-add po sila ng cabinet, and then extra space po dito para po sa mga gamit nila. And then ito yung banyo natin. Check po natin yung kabilang room. Tapos meron po pala tayong another banyo dito. Hindi na tayo papasok mga ka-blessed, ongoing po yung pagro-roofing nila sa itaas, pati po dito. And halos same lang po yung layout. Difference lang po niyan is mas maliit po yung banyo nito. Sarili lang po siyang banyo pero mas maliit kasi hinati po natin ng dalawa yung supposedly isang banyo, hinati po natin ng dalawa para magkaroon po tayo ng common CR dito sa may labas. And then yung back door, meron pa po tayong space dito, 2 meters yung space natin dito para in case in the future gusto nilang i-extend yung kitchen nila, pwede po sila dito. At yun dito, meron din po tayong extra space dito, 2 meters hanggang dun sa dulo. Tapos labas tayo, check natin yung area dito sa kabila.
Tapos dito naman mga ka-blessed, in between ng mga units natin, meron tayong space dito. 3 meters para in the future, if gusto nilang gawing parking area yun dito, tamang-tama lang po yung space. 3 meters. So ito yung pangalawang unit. Yan. Dito makakapasok tayo sa kabilang kwarto para makita niyo po yung layout niya. So ito yung porch natin. Same layout lang po siya. Identical po yung mga layout natin dito. Yan, sa pagpasok. Yan, open concept. Yan po yung kitchen. Yung pong master's bedroom. Nandito po siya kanina. Tapos ito po yung common CR. Yan, common CR. Yung common CR po natin, powder room lang po siya. Wala po siyang for shower. So toilet at saka sink lang po siya. Tapos ito yung second room natin. So same space po siya ng masters. Yung kaibahan lang, yung space ng banyo niya, mas maliit po siya ng konti. Although may shower po siya. Shower area, toilet, tapos yung sink. Yan, kompleto rin po siya. Mas mahaba lang po yung sa kabila, sa may master's bedroom. Tapos itong opening po na to, window po siya. So hindi siya sliding door, wala siyang balcony, wala siyang terrace dito. So sliding lang po yung dito niyan. So nakatraces na rin po mga ka-blessed yung unit 2. Ayan, sunod na po niyang lalatagan ng yero to. Tapos yung third unit natin, yan, ongoing po yung pagpa-plaster. Pero this week din po niyan, lalagyan na ng trusses to. Ka-blessed, tuloy-tuloy po yung pagsasampa ng mga yero at paglalatag ng yero sa Unit 1, Unit 2, and then Unit 3. Yan, tapos yung mga client po pala natin, binabati natin yung mga client natin from Hawaii. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa Blessed Builders. Alam ko uwi po ulit sila yan next month. Yan, para ma-check po yung progress. Yan. So mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa mga sites po natin. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.